Reverendo Padre Roger Cruz, ang ating minamahal na Gura Paroko, mga panauhing mga pari, ang ating sangguniang pastoral, pinangungunahan ni Nina Sister Celerina Lim, external, at Brother Francis Araw, internal, ang ating Hermano Mayor, Mr. Paul and Mrs. Mary Ann Villalino, ating iginagalang na mga punong barangay, Kapitan Angel Mariano, Kapitan Orestes Tolentino, Kapitan Lito Beniza, mga kapatid sa pananampalataya. Maligayang kapistahan po ni San Jose ang Manggagawa. Ang araw na ito ay itinalaga bilang kapistahan ni San Jose ni Papa Pio ika-12, bukod pa sa kapistahan ni San Jose bilang esposo ni Maria sa March 19. Alam po ninyo yan. So nagiging dalawa ang piyesta ni San Jose sa buong taon, March 19 at May 1. Bakit dinagdagan ng ating Santo Papa ang kapistahan ni San Jose? Sapagkat nung panahong iyon, ang mga komunista ay nagbibigay kahalagahan sa paggawa o work. At ginagamit na nila ang paggawa bilang bahagi ng kanilang propaganda. Nabaluktot na ang kahulugan ng paggawa, work. Kaya naisip ng Santo Papa na kailangang ayusin ang ating pagkaunawa sa gawa upang hindi ito maging baluktot. Ginawa na ngang baluktot ng mga komunista. Kaya inayos at upang magkakaroon ng araw kung saan tayong lahat ay magnilay-nilay tungkol sa kahulugan ng paggawa, itinatag itong kapistahan ni San Jose sa Mayo 1. Sapagkat noon pa man, ang mga komunista ay nagdiriwang sa Mayo 1 bilang Labor Day. Hanggang ngayon, atin pa rin ipinagdiriwang ang Mayo 1 bilang Labor Day. Ngunit ito ay itinatag sa patronahe ni San Jose sapagkat si San Jose ang patron ng mga manggagawa. Bakit siya patron ng manggagawa? Sapagkat siya mismo ay manggagawa. Siya isang karpentero ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kaya ngayon po, pag nilay-nilayan natin ang kahulugan ng gawa o paggawa. Pero ito ay maintindihan natin kung ating ihambing sa opposite ng paggawa o inaakala nating opposite ng paggawa. Ano po ba ang kabaliktaran ng paggawa? Anong opposite ng work? Hindi paggawa. Pahinga. Pahinga. Kayo po ba'y gumagawa ngayon o namamahinga? Ay kasi nakaupo kayo, kaya
na mamahinga po kayo. Pero, opposite po ba ang pahinga sa paggawa? Na ibig sabihin, kung hindi ka gumagawa, ikaw ay namamahinga. Kung tutuusin, hindi siya opposite, kundi complementary. Ang opposite kasi, magkasalungat. Pero ang pahinga at paggawa ay hindi magkasalungat. Bakit po? Sapagkat sa ating first reading, kung naalala ninyo, mula sa aklat ng Henesis, ang Diyos ay gumagawa sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, siya ay namahinga. Na hindi ito ibig sabihin salungat ang pamamahinga sa paggawa, kundi ito ay complementary. Magkaakma sila. Magkaakma. Ngunit huwag nating isipin, and we usually have this mindset, na tayo ay gagawa upang mamamahinga. Lalo na sa mga kabataan. Papasok tayo ngayon para naman mag-enjoy tayo sa weekend. Gagawa tayo ngayon para mamahinga later. Huwag po nating gawing hangarin na makapagpahinga kaya tayo'y gagawa. Yaan ay attitude o saloobin ng mga tamad. Bakit po? Gumagawa para mamahinga. Ang goal mo pala ay para mamahinga. Hindi po. Bagkus baliktad. Mamahinga tayo upang gagawa. But it is not convertible. Hindi pwedeng gagawa tayo para mamahinga. Bakit po? Sapagkat kung ang goal natin sa paggawa ay mamahinga, napakababaw. Ang mangyari, kung tayo'y gagawa upang mamahinga, marami sa atin ay hindi maayos ang paggawa. Bakit? Kasi naghihintay lang tayo sa panahon na darating, tapos na ang oras ng paggawa. Kaya ako'y mamahinga na. Kaya merong mga trabahador na naghihintay lang sa oras ng paglabas. Kasi ako'y mamahinga na. And for that matter, yung ginagawa, hindi maayos ang paggawa. Bakit? Kasi, ba't naman ito ayusin? Ang gusto ko lang naman ay mamahinga. Kung mamahingaan ako ngayon, di wala na akong tatrabahoin. Ba't naman kasi magtatrabaho pa ako? Kung gusto ko lang mamahinga, pwede namang mamahinga ako ngayon. Kaya in the end, walang nagawa. Parang, merong mga kabataan, ganun ang pag-iisip Homework. Itong mga maestra na nagbibigay ng maraming homework, dapat ipakatay. Kasi, uuwi na sana ako mula sa bahay, mula sa eskwela. Uuwi na ako at doon ako mamahinga. Pero andito pa rin homework. Nawala na yung pahinga ko. Ganon ang attitude kapag iniisip natin na ako ay gagawa upang mamahinga. Pero ano po ba talaga ang kahulugan ng paggawa? Ang paggawa ay yung pakikibahagi natin sa malikhaing gawain ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kakayahan ng mga katangian upang kung anuman ang kanyang ginagawa, tayo ay makikibahagi.
Hindi po parusa ang paggawa. Makikita kasi natin sa Genesis, sa aklat ng Genesis na binigyan ng Diyos ng parusa si Adan at si Eva dahil sila'y nagkasala. At bahagi sa parusang iyon ay yung sinabi ng ating Panginoon, ikaw Adan, ikaw lalaki, ikaw ay kinakailangang mag-araro sa lupa. Mag-araro sa lupa at ang lupa ay hindi mag-cooperate sa iyo. Kaya kinakailangan mong araruin. Hindi po ang pag-araro mismo ang parusa, kundi yung nagkasalungat ang hangarin ng tao at ang pagtugon ng lupa. Na ibig sabihin, hindi na magkatugma ang hangarin ng tao at ang lupa. Ang lupa ay nagre-rebelde na sa tao. Kaya kinakailangang araruhin. Bukod pa doon, andyan ang hangarin ng tao na gumawa, pero ang katawan ng tao ay naging pampabigat. Yun yung parusa. Mabigat ang katawan ng tao. Andyan yung posibleng maging tamad tayo. Kaya, paano natin malampasan ang parusa ng Diyos na ukol sa ating kasalanan? Maging masigasig tayo sa paggawa. Sapagkat ang paggawa ay biyaya ng Diyos. Alin po bang gusto ninyo? Maging malakas, malusog, at makagawa ng maraming bagay? O mahina, marupok, at nakahiga na lang sa kama dahil hindi makabangon at walang nagagawa? Gusto nating maging mas masigasig at malusog. At kung wala tayong gagawin, halimbawa tayo malusog at wala tayong pinapagawa sa atin, walang binibigay sa atin na gampanin, anong mangyayari sa atin? We lose self-confidence. Nawawalan tayo ng pagpapahalaga sa sarili sapagkat wala tayong kwenta sa ating pag-iisip, sapagkat wala tayong ginagawa at wala tayong ambag sa pamilya, sa sambayanan. Kaya yun ang mangyayari kapag ang tao ay hindi maging masigasig sa paggawa. Nagiging walang kabuluhan ang kaniyang buhay sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos upang maging masigasig sa paglikha at makikibahagi sa kanyang gawain. Sa ganong paraan, ang paggawa pala ay pakikipagkaisa sa Diyos. At kung anuman ang ating malikha, anuman ang produkto ng ating nagawa, ito ay para sa ating kabutihan, sa kabutihan ng ating pamilya, sa kabutihan ng ating sambayanan. At sa pamamagitan noon, sa ating paggawa, merong pag-unlad, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating sambayanan mismo. Kaunlaran, paglago ang hangarin ng paggawa. Kaunlaran at paglago na naaayon sa hangarin ng Diyos para sa ating lahat. Sapagkat sabi naman ng Diyos, ayon sa propesiya ni Propeta Jeremias, meron akong mga plano para sa iyo, mga plano sa iyong ikauunlad at hindi sa iyong lupasay. I have plans for you. Plans for your development and growth and not for your destruction. Kaya po,
Unang sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong kakayahan na gumawa. Ang kakayahan na gumawang ito ay magbibigay sa atin ng kaunlaran at nagbibigay din sa atin ng pagkakataon upang ating mapabanal ang ating sarili at ang ating sambayanan. Sapagkat kung tayo ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos, napapabanal din natin ang ating sarili at ang ating sambayanan. Sapagkat ang tunay na paglago, ang tunay na pag-unlad ay paglago sa kabanalan. Ano ba yung paglago sa kabanalan? Inisip kasi natin, kapag tayo gumagawa, may kaunlaran. Kung tayo nagpapabanal, nagdadarasal lang tayo at wala tayong ginagawa. Yan ay maling-mali. Ibig sabihin, kapag ako'y nagpapabanal, wala akong gagawin. Nandyan ako nakaupo sa simbahan. Buong araw akong nagdarasal at wala akong ginagawa. Hindi po ganyan. Maging sa ating gawain, kung anuman ang makabuluhan na gawain yun, ito ay nagpapabanal sa ating sarili sapagkat nagbibigay ng paglago at pag-unlad sa pamilya at sa bayan. At ganun din ang pamamahinga. Ang pamamahinga is just as brief time upang matingnan natin ang ating gawain, ang ating nagawa, ma-appreciate natin, at kung meron mang pagkukulang, ito'y maging maaayusin natin. Pamamahinga upang tayo makahinga at makakapagkuha uli ng lakas. At hindi tayo malulugmok sapagkat ang katawan ng tao ay nangangailangan ng pamamahinga. Andyan din ang pamamahinga ng kalikasan. Sapagkat kung tayong lahat ay mamamahinga na sabay-sabay, ibig sabihin, pinapahinga din natin ang mundo, ang daigdig, ang kalikasan. Kaya nga sanay, kung linggo, huwag muna tayong magliliwaliw kung saan-saan. Give the earth a chance to recover. Kaya, kung linggo, karamihan sa tao ay namamahinga, walang masyadong sasakyan na lumalabas. Ano po yan? Yung carbon, yung usok ay nababawasan. Kaya, hindi lang tayong namamahinga, kundi ang daigdig mismo, kundi ang kalikasan mismo. At pamamahinga upang magdasal at makipag-ugnayan uli sa ating Panginoon. Yan ang tunay na pamamahinga. Hindi yung namamahinga tayo na buong araw tayong kumakanta sa videoke, kinaumagahan, hindi na tayo nagigising sapagkat tayo either lasing or may hangover o napapaos kasi buong gabi kumakanta. Hindi yan pamamahinga, pang-iistorbo sa kapitbahay. Ang pamamahinga ay recovery of energy upang magkakaroon uli ng panibagong lakas upang makibahagi sa malikhaing gawain ng Diyos.